Hi guys! For today's video, i-share ko naman sa inyo ang bagong update or bagong process ni SSS sa pag-apply ninyo ng unemployment benefits. Pero bago yan, kung kayo ay bago sa aking vlog, please consider to subscribe para updated kayo lagi sa mga videos ko. Ngayon guys, nasa mismong SSS website na tayo. Ngayon, login lang kayo sa inyong SSS account, lagay nyo yung user ID at saka password niyo, then click sign in. Ayan, nakapag-sign in na tayo, nasa home na tayo. Dito, click nyo lang itong benefits. Pagka-click nyo ng benefits, i-click nyo lang ulit. And then, lalabas na dyan yung mapagpipilian. Dyan, hanapin nyo lang yung apply for unemployment benefit. Click nyo yan. Ayan. So, dito, bago kayo mag-apply ng unemployment, so dapat updated yung contact information ninyo. Dahil pag once rejected or successful man or any update sa inyong application sa unemployment is mag-i-email si SSS sa inyo. So, if ever hindi pa updated yung contact information ninyo, so click nyo lang tong naka-color blue, yung here, update nyo muna ang contact information ninyo. So, kung updated naman yung contact information ninyo, so proceed na tayo sa ating pag-apply ng unemployment. Dito sa claim application details, dito sa date of separation, kailan nga ba kayo natanggal or tinanggal ng employer ninyo? So, take note dito guys na hindi pwedeng mag-apply ng unemployment benefits sa SSS kung halimbawa kayo ay mismong nag-resign. Ang mga qualified or eligible dito is yung mga tinanggal ng employer. So, hindi sila yung may kagustuhang maging unemployed. So, ngayon, lagay nyo na yung date kung kailan kayo nawala ng work. Halimbawa, pagpalagay natin, March 2024. So, yan yung ilagay ninyo dyan. Halimbawa, March 7, 2024. Ngayon, click nyo na itong proceed. So, dito, ito yung mga kailangan ninyong i-fill out. Una is employer name. So, anong pangalan ng company na pinagtatrabahoan ninyo? Click nyo tong select. Then, dito, piliin nyo yung pangalan ng company. So, click natin yan. Next naman is your employment category as date of separation. Click nyo yung select. Then dito mamimili kayo kung alin dito yung applicable sa inyo. So kung kayo ba ay covered employee, mine worker, racehorse jockey, land-based OFW, sea-based OFW, household helper. So guys, para naman sa mga employed dyan, tulad ng nasa mga company, so kayo ay belong dito sa covered employee. Click nyo lang yan. Dito, makikita nyo na nakadoli na siya. Next naman is preferred office. So, click natin tong select. Ayan, so saang doli kayo mag-process. So, dito guys, hanapin nyo yung dolik na malapit sa kumpanya ninyo. So, dito, kung saan mas malapit yung kumpanya ninyo, is yun yung dole na piliin ninyo. So, halimbawa, ang company ninyo is nasa malapit sa Quezon City. So, Dole NCR ito. Dole Quezon City yung pipiliin ninyo. Click natin yan. Ayan. Next naman is the involuntary separation reason. So, ano nga ba ang dahilan kung bakit nawalan kayo ng work? Ano ang dahilan bakit tinanggal kayo sa inyong pinagtatrabahoan? Click natin yung select. So, mamimili kayo sa mga reason dito kung saan nga ba belong kayo. Halimbawa dito, ito yung reason kung bakit nawalan kayo ng trabaho, closure or cessation of operation. Halimbawa, nag-close na yung
pinagtatrabahoan ninyong kumpanya. So, yan yung pipiliin ninyo. Halimbawa naman, nagbawas ng tauhan. So, ito naman yung retrenchment or downsizing. So, piliin nyo lang dito guys kung alin dito yung applicable sa inyo. So, halimbawa sa atin is ito. Click na natin yan. So, automatic dahil kayo ay may disbursement account na, so may lalabas dyan. Pag once na wala pa kayong disbursement account na active, so hindi kayo makapag-proceed dito dahil isa sa mga requirements is kailangan may active na naka-enroll sa inyong disbursement account dahil doon ihulog ni SSS ang pera or benefits na makukuha ninyo dito sa unemployment benefit. Ngayon, click nyo na itong proceed. Then, ayan guys, lalabas na agad yung amount na benefit na makukuha ninyo dito. Ito na yung amount na makukuha ninyo. Then, after nyan, click nyo na itong proceed. Then, scroll nyo sa pinakababa. May makita kayong box dito. Click nyo lang yung may box. Then, pag may check na, click nyo na itong proceed. Then, pagka-click nyo ng proceed, makikita nyo dito yung data consent ninyo. Click nyo lang itong submit. Then, pagka-submit ninyo, so nakalagay na dyan yung you have successfully submitted your unemployment benefit claim application to SSS. Then, please take note of the following. So, ito, iti-take note nyo. Screenshot nyo ito dahil ito yung transaction number ninyo. At ito yung preferred DOLE na kung saan kayo magpa-file. So, screenshot nyo ito. Ayan, screenshot nyo para may copy kayo ng inyong transaction number. Then, click nyo na itong OK. Ayan, so sa bagong update ni SSS guys, is kailangan nang mag-certify yung employer ninyo. Katibayan lamang ni SSS na totoo bang unemployed na kayo at totoo ba yung mga information na nailagay ninyo. Kung kaya kailangan nyo nang magpa-certify sa inyong employer. So after nyo mag-apply dito, after nyo mag-submit ng inyong SSS unemployment benefits, so kausapin nyo yung HR, kausapin nyo yung employer na nag-apply na kayo ng inyong unemployment benefits at kailangan nilang i-certify sa kanilang employer account, SSS account. Kailangan nilang i-certify yung application ninyo which is the unemployment benefits. Dahil guys, hindi ma-process yung unemployment benefits ninyo kung hindi ito i-certify ng employer ninyo. So after nyo mag-submit, ipa-certify na nyo sa employer ninyo para ma-process ito. So after 7 days na hindi ma-certify ng employer ninyo sa SSS employer account nila, so ito ay mag-i-expire. Pag once na nag-expired na, mag-reapply na lang kayo ulit ng unemployment benefits and then sabihan nyo yung employer ninyo na paki-certify. Ayan guys, so yun na yung bagong process. So kailangan i-certify ni employer yung pag-apply ninyo ng inyong unemployment benefits dito. So after 7 days, mag-i-expire yun pag hindi ito na i-certify. Kung halimbawa after 7 days, hindi ito na-certify ng employer ninyo, so reapply lang kayo ng reapply hanggang ma-certify ito ng employer ninyo. Pag once naman na-certify na ni employer yung unemployment ninyo, so ang next process naman is doon naman sa DOLE. Then, naglabas din ng advisory si SSS guys. Ito lamang yung mga exemption ng cases. So, ngayon, pag once naman na-certify or successful na yung pagpa-certify ninyo sa inyong employer, so ang next process ninyo is sa DOLE naman. So, ang gagawin nyo na lang is, kailangan nyo din mag-submit ng requirements sa DOLE. Ngayon, sa Google search ng cellphone ninyo, click nyo lang yan. Dito sa may search,
click nyo lang yan. Dito, i-search nyo lang yung Dole NCR. Dahil ang pinili ko kanina guys is Dole Quezon City, ibig sabihin belong siya sa Dole NCR. Kung kaya yan yung i-search natin, Dole NCR. Scroll nyo lang pababa, makikita nyo na dito yung Dole NCR. So, sa mga hindi taga-NCR dyan, so kung saang Dole belong kayo, so yun yung i-search ninyo. Yung location ng Dole na applicable sa inyo ang i-search ninyo. Ngayon, click na natin yan. Then, ma-redirect tayo sa mismong Dole NCR. Ayan, so click nyo lang itong Get Started. Dito, scroll nyo lang pababa. Makikita nyo dito, under Request. Makikita nyo dito yung Certificate of Involuntary Separation for SSS. Click nyo yan. Then, dito, ito yung mga requirements na kailangan nyong ihanda sa inyong cellphone. Dapat nandyan na yung picture ng valid ID ninyo. Then, pangalawang requirements is notice of termination from the employer or duly notarized affidavit of termination of employment. Kung wala kayong notice of termination na galing sa inyong employer, so pwede kayong magpa-notarize ng affidavit of termination. Pag once na naihanda na or napicturean nyo na yung valid ID ninyo at notice of termination or affidavit of termination, click nyo na itong proceed. Then, dito, scroll nyo lang pababa, click nyo yung agree. Dito, scroll nyo lang pababa. Ito yung dapat nyo i-fill out. Lagay nyo yung apelyido ninyo, pangalan, middle name, extension name. So, dito sa extension name, kung halimbawa kayo ay may senior, junior, the third, second, so yun yung ilagay nyo dito. Click nyo lang ito. Then, mamili kayo. Ayan. Yan yung mga name extension or name suffix. Next naman is transaction code from SSS. So, kanina may tinuro ako sa inyo na i-take note nyo yung transaction number dahil yun yung ilagay nyong transaction code dito. Then, next is your cellphone number. So, dito sa mobile number, kung ano yung cellphone number ninyo sa SSS account ninyo is dapat yun din yung cellphone number na ilagay nyo dito. Next is your email address. So, kung ano din yung email address nyo sa SSS, yun din yung dapat na ilagay nyo dito. Makikita nyo dito yung name of company or employer. So guys, dito naman kung ano yung nakikita nyong name of company or employer ninyo doon sa pag-apply nyo ng unemployment benefits, dapat saktong-sakto yan dito sa ilagay nyong company or employer. Next, then dito sa region, so yan na yan, National Capital Region. So dito na tayo sa district, click natin tong Select Province. Then, dito, ang piliin natin is second district dahil ang Quezon City is pangalawang distrito. Next is city or municipality. Click natin to. Ayan. So, kanina, ang pinili natin is Dole, Quezon City. Kaya dito, click natin yan, Quezon City. Again, kung saan yung address ng employer ninyo is yun din yung piliin yung Dole. Then, scroll nyo pababa. Makikita nyo dito sa attachments. Ito yung pag-a-attach na natin ng requirements. So, dito, hindi lalagpas yung file size ng ating requirements ng 5 MB. So, kailangan 5 MB below yung requirements na i-attach natin dito para makapag-proceed kayo dito. Unang i-attach natin is the valid ID with photo and signature. Click nyo yung browse. Then, click files.
And dito, hanapin nyo guys yung pinicturan yung ID. So, halimbawa, ito na yung ID na pinicturan ninyo. Click nyo lang yan. Ayan, attach na natin yung ID na pinicturan natin. Next naman is the termination of employment. Click natin to. Then, click files. Then, dito, hanapin nyo yung pinicturan yung termination or yung pinicturan yung affidavit. So, halimbawa, ito na yon. Click nyo yan. Ayan, ngayon, click nyo na itong next. Ayan, so ganun lang guys ang process. Lahat ng process sa pag-apply ng unemployment benefits. So, ngayon, makakatanggap kayo ng email na galing kay DOLE na nagpatunay na natanggap nila yung application ninyo for involuntary separation. Then, doon pala guys, sa pag-apply nyo ng SSS Unemployment Benefits, makatanggap din kayo ng email na galing kay SSS. Then, ngayon, ang hintayin yung email naman is next email ni SSS na kayo ay approved na sa inyong unemployment benefits. So, ngayon, maghintay na lamang kayo ng 1 to 2 weeks na mag-email si SSS or magte-text sila na approve na yung unemployment benefits ninyo. Then, pag once na approve na, mga ilang araw lang is pwede nyo na itong ma-check or makuha sa inyong disbursement account na kung saan doon pinadala ni SSS yung pera na makukuha nyo dito.